Sa pagsisimula ng ating kwento, sa lugar ng mga gods ay may dalawang god na kinakalaban ng ating bida, at tinanong niya ang mga ito kung bakit nila ito ginagawa, dahil magkakasama sila na lumaban at prinotektahan ang kanilang kingdom. Kaya pa sigaw niya ulit tinanong ang mga ito kung bakit nagawa nila na traidorin siya. Hindi naman nila ito agad sinagot, bagkus ay ngumisilang ang isang ito at naglalabas ng enerhiya sa kanyang kamay, hudyat na naghahanda na ito sa kanyang gagawing pag-atake. Ngunit hindi niya naman muna ito ginawa at mas pinili na lang muna nitong sumagot. At ito pala ang God of Ocean at God of Chaos, at sinabi ng God of Ocean na dahil sa napakalakas ng ating bida, ay natatakot sila na maging banta siya sa kani-kanilang mga ranks. Nalabis na ikinagulat ng ating bida sa sinabi nito, dahil hindi niya inakala na dahil lang sa ganung dahilan na hindi niya naman binabalak ay nagawa nila siya na pagtraidoran. Nagsaad na din ang God of Chaos at sinabi nito na huwag niya sila sisihin. Dahil kailangan nila na ilagay ang ating bida sa Thousand of Reincarnation para mapahina ang God Spirit nito. At para mapanatag sila sa kanilang kaloob-looban, dagdag ng God of Ocean habang pasugod na ito. At nang makalapit na ito ay sinabi nito sa ating bida na bumaba na ito sa Midgard at mag-suffer sa Thousand of Reincarnation ng maraming beses, dagdag niya pa na tiisin ng ating bida ang mga paghihirap at hanggang sa tuluyan na mawala ang kanyang God Spirit, habang nakahanda na ang kanyang pag-atake. Matagumpay nga ito na tumama sa ating bida, na dahilan ng kanyang paghulog sa Midgard, at habang nahuhulog na nga ito ay binanggit niya ng pasigaw ang God of Ocean at God of Chaos, at sinabi niya sa mga ito na sinusumpa niya na sisiguraduhin niya na babalik siya, at sa oras na mangyari iyon ay siya mismo ang puputol sa mga ulo nito. Tuluyan na ngang nahuhulog ang ating bida, napapikit na lang siya at paulit-ulit na sinasabi na sinisigurado niya na babalik siya kahit anong mangyari. Habang patuloy na nahuhulog ang ating bida ay biglang nagliwanag ang isang bagay na suot nito, na parang sumasang-ayon sa sinabi ng ating bida, hanggang sa tuluyan na nga itong lumakas sa pagliwanag at pinalibutan ang kanyang buong katawan. Nilipat ang eksena sa Fengdu Temple ng Wong Yuhi family, at sa loob nito ay ang ating bida na napapaligiran ng gintong enerhiya dahil sa muli ulit nitong pagkabuhay. Dinilat nito ang kanyang mga mata na naglalabas ng bahagyang enerhiya, at sinabi nito na sa huli ang kanyang isip ay nagkaroon na din ng kamalayan. Nagagalak ito dahil sa Grand Primitive Jade Pendant na hawak niya ay sa wakas ay naialis niya na sa kanya ang 10,000 taon ng pagkabuhay dahil sa reincarnation. Ngunit mabilis na napalitan ng galit ang kanyang kasiyahan, sa kadahilanang naalala niya na sa tuwing palagi siyang muling nabubuhay dahil sa reincarnation, ay palagi siya napupunta sa eksena na inuubos ang kanyang buong angkan, at ang masakit pa doon ay sa 10,000 niya na kamag-anak ay walang nakaligtas. Tumayo na ang ating bida sa kanyang pagkakaupo at nagtungo ito papunta sa bintana ng kanyang silid, at makikita sa labas nito ang mga tao na may dala-dala na kanya-kanyang sandata at sinisigaw ng mga ito na lipunin ang buong Tan family. Binuksan na nga ng ating bida ang kanyang bintana at pagkabukas pa lang niya nito ay sumulpot na ang dalawang hangal para paslangin siya. Hindi naman nagpakita ng takot dito ang ating bida, bagkus ay tinignan niya lang ito ng may seryosong ekspresyon, at sa isip-isip niya na hindi niya nauulitin ang kanyang parehong pagkakamali. Ngunit bigla ito na napatigil nang may maramdaman siya na isang tao sa loob ng kanyang silid, nilingon niya ito at laking gulat niya na ito pala ang kanyang ama na nagsusuka ng dugo at mayroong matinding pinsala. Kaya naman agad niya itong nilapitan. Ngunit hindi pa siya nakakapagsalita ay sinabihan na siya ng kanyang ama na umalis na ito at huwag na siyang intindihin pa. Bigla naman na may tumawag sa ating bida, at ito pala ay si Yuzin Nangong, sinabihan siya nito na kung bakit pa siya nandito. Nag-aalala ito sa kanya kaya sinabi nito na tumakas na ang ating bida at tutulungan siya nito sa pamamagitan ng pagharang sa mga kalaban nila. Binanggit ng ating bida ang pangalan nito. Ngunit hindi pa siya nakakapagsalita ay nagsusumamaw na ang kanilang mga alagad sa kanilang young master na tumakas na, at pag nakuha na nila ang mga putol na puno ay lalagyan nila ito ng apoy para gawing pangharang. At ito pala ang mga dahilan kung bakit hindi natuloy ang pagsugod sa ating bida kanina ng dalawang hangal. Dagdag pa ng isa na kung ang ating bida ay mabubuhay pagkatapos nito ay hinding-hindi mauubos ang kanilang angkan,
Ngunit napahinto silang lahat ng may nagsalita na walang kahit sino sa kanila ang makakatakas, at ito pala ay si Liu Bei, at ang kanyang anak na si Lu Ruan, at ang dalawa na ito ang pasimuno sa pagsugod sa kanilang Tan family. Tumawa ito ng malakas habang binabanggit ang pangalan ng ating bida na Tan Yun, at mayabang nitong sinabi na kung luluhod ang ating bida at magmamakaawa para sa pagligtas sa kanyang buhay, ay mag-iisip siya ng ibang paraan para tulungan siya na mamatay ng maayos. Labis naman na nagalit ang ating bida at pasigaw na binanggit ang pangalan ng hangal na si Liu Bei. Tumayo ito sa kanyang pagkakaupo at nagtungo papunta sa hangal, habang sinasabi niya na kahit lumuhod ito at magmakaawa sa kanya ay papaslangin niya pa din ito ng walang awa. Nagtawa na naman ang mga hangal na alagad ni Liu Bei, at sinabi ng isa na nasa Ling pose level lang ang ating bida, kaya saan ito kumukuha ng lakas ng loob na sabihin sa kanilang master na magmakaawa ito. Dagdag pa ng isa pang hangal na tigilan na ni Tan Yu ang pagyayabang dahil malapit na siyang mamatay. Hindi naman ito pinansin ng ating bida bagkus ay tinignan niya lang ang mga ito ng may seryosong ekspresyon. Nakitawa na din ang hangal na pinuno ng mga ito na nakataas ang espada, hudyat na naghahanda na ito ng kanyang gagawing pag-atake kay Tan Yun. Iniwas-iwas niya na nga ito patungo sa ating bida habang nanlilisik ang mga mata at sinasabi nito na kung gusto nang mamatay ng ating bida ay tutuparin niya ang hiling nito. Kaya naman labis na nag-alala si Yunjin at ang ama ng ating bida, habang natutuwa naman ang hangal na si Lu Ruan sa mga nangyayari. Habang papalapit na ang pag-atake ni Liu Bei ay hindi naman natakot dito ang ating bida, at makikita na nanlilisik pa nga ang mga mata nito. Bago pa ito tumama ay mabilis ito na inilaga ni Tan Yun, pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang God Spiritual Fire at dahil doon ay makikita ang kanyang dating imahe bilang Heavenly God. Nagbigay pa ito ng isang masamang tingin, na ikinatakot ng hangal na si Liu Bei. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang ating bida at inatake niya na ito gamit ang kanyang teknik na tinatawag niyang Consciously Killing Wind. Nasangga naman ito ni Liu Bei gamit ang kanyang espada, ngunit mabilis lang ito na napawalang bisa at nagputol-putol pa ito sa marami nitong piraso, na labis na ikinagulat nito. Magsasalita pa sana ito, ngunit mabilis na tumama ang kamao ng ating bida sa pagmumuka ng hangal, na dahilan ng labis na nagbigay dito ng matinding pinsala. Labis naman na nagulat ang ama ng ating bida at si Yunjin, maging si Lu Ruan ay nagulat din at napapatanong na lang kung paano ito naging posible. Sa kabilang banda makikita na natin ng buong-buo ang matinding sinapit ng hangal na nawala na ng malay, tinitignan lang din naman ito ng ating bida ng may seryosong ekspresyon. Ang mga hangal na alagad naman ni Liu Bei ay nagtataka sa kadahilanang tinalo ng ating bida ang kanilang master gamit lang ang isang teknik, dagdag pa ng isa na ang kanilang master ay nasa pose level 8 kaya napapatanong na lang din sila kung paano ito naging posible. Ilang sandali lang ay nilapitan na ito ng ating bida dahil sa nagkaroon na ito ng malay, sarkastiko niyang sinabi dito na natatakot siya dahil sa baka kailangan ni Liu Bei na lumuhod at magmakaawa sa kanya. Tinignan niya pa ito ng matalim at sinabi na ngunit huli na para doon, tumayo naman na ang nanghihinang hangal, at sinabi sa ating bida na huwag masyadong masyahan dahil hindi pa siya tuluyan niyang natalo. Ngunit bagkos na lumaban ay sumigaw ito at nagmakaawa sa tinatawag niyang master by napaslangin nito ang ating bida, na agad naman itong tumugon ng kanyang pagsang-ayon, at ito pala ay si Bai Qixin. Labis naman na nagulat ang ama ng ating bida at napapatanong na lang kung bakit nandito ang tao na ito. Kaya nasabi niya na lang na pati ba ang Panginoon ay gusto na maubos ang kanilang Tan family. Dagdag niya pa na si Bai Qixi ay ang top-class master at alchemist of Wongyu Town. Narinig niya din na matagal na panahon na nang nakamit nito ang greatest level of Lingpu. Sa kabilang banda nagpakawala na si Bai Qixin ng kanyang enerhiya, na bumuo ng isang muka ng demonyo sa kanyang likuran. Kung nakarating ka na sa part na ito, ay sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento. Nagsisimula pa lang ang ating YouTube channel, kaya naman hinihiling ko sa iyo na mag-subscribe, at click ang notification bell, para updated ka sa 2 episode na upload natin everyday. Huwag mo din kalimutan i-click ang like button. Maraming salamat mga Emperor. Nagagalak naman ang mga hangal na ito at nagsaad pa ang isa, na sa tulong ni Bai Qixin ay mapapatay na nila ang lahat ng miyembro ng Tan family,
Dagdag pa ng isa na kahit napakatalino ng ating bida ay wala na itong may isip na ibang paraan para pigilan pa si Bai Qixin. Ngunit hindi naman nagpakita dito ng takot ang ating bida, bagkus ay nakuha niya pang ngisian ito. Tumawa pa ito ng napakalakas at sinabi kay Liu Bei na nakuha pa nito na imbitahan dito si Bai Qixin, at kung gusto niya na ba talagang mamatay ng maaga, na ipinagtaka naman ni Bai Qixin dahil hindi niya alam kung ano ang sinasabi nito. Kaya naman tinanong niya na ang ating bida kung ano ang ibig niyang sabihin. Nakalipas na ang ilang mga sandali ngunit hindi pa din sumasagot ang ating bida, kaya naman nagalit na si Bai Qixin at naglabas na naman ng malakas na enerhiya habang binabanggit ng pag-alit ang pangalan ng ating bida. Nagsimula na itong maglakad patungo sa ating bida, at habang sinasabi nito na ang mga lumalabas sa bunganga ni Tanyon ay parang hindi siya nito nirerespeto, kaya naman mas pinalakas pa nito ang pinapakawalan niyang enerhiya, hanggang sa umabot na ito sa mga alagad ni Liu Bei. Kaya naman napilitan ang mga ito sa pag-atras sa takot na mahagip sila nito, pagkatapos ay napasabi na lang sila na ang kapangyarihan niya ay napakalaki at sobrang nakakatakot ito. Napahinto naman sa paglalakad si Bai Qixin dahil sa paglapit ng hangal, at sinasabi pa nito sa kanyang Master Bai na walang kahit sino sa lungsod na ito ang nakakaalam kung anong reputasyon ang meron nito. Tinuro pa nito ang ating bida at sinabi na ang batang shit na ito ay naglakas loob na bastusin ang kanyang Master Bai, kaya sinabi niya kay Master Bai na dapat ay hindi niya ito bigyan ng awa. Sumulsul na din ang isa pang hangal na si Luruan at nagsaad ito ng pagsang-ayon sa sinabi ng kanyang ama, at sinabi pa nito na sumusobra na sa pagiging bastos ang ating bida. Dagdag niya pa na dapat ay wasakin ni Master Bai ang kung fu nito at pagkatapos nun ay siya mismo ang puputol ng mga kamay at paa nito, at gagawin niya ang lahat para pagsisihan nito na siya ay nabuhay pa. Hindi naman natakot ang ating bida sa mga pinagsasabi ng mag-amang hangal, at ninisian niya lang ang mga ito. Nagsaad na din ang ating bida kay Bai Qixin, at sinabi nito na narinig niya na nasasaliksik siya ng approach, para makagawa ng powerful peak elixir. At tinanong niya ito kung totoo ba yun, na labis na ikinagulat ni Bai Qixin sa kadahilanang wala naman siyang kahit sino na pinagsabihan tungkol dito. Kaya naman naglabas na naman muli ito ng kanyang enerhiya, at tinanong ang ating bida kung paano niya nalaman na naghahanap siya ng approach. Agad namang tumugon si Tanyon habang naglabas din ng enerhiya na mas malakas sa nilabas ni Master Bai, at sinabi nito na narinig niya din na na-stock ito sa level ng spiritual greatest peak sa loob ng 2 taon. Dagdag niya pa na kung wala ang peak elixir ay makakagawa ito ng anumang mga groundbreaking. Mabilis na lumapit ang ating bida kay Master Bai, at sinabi dito na hindi niya lang alam na gusto nito na makagawa ng peak elixir, dahil alam niya din ang formula ng paggawa nito, na dahilan ng bahagyang pag-atres ni Master Bai dahil sa labis na pagkagulat nito. Kahit ang mga hangal na ito ay nagulat din dahil ang pag-absorb ng peak elixir ay makakatulong sa pag-advance ng panloob na kapangyarihan ng practicer na nasa level ng spiritual peak. At nakakatulong din ito sa nasa peak increase rank. Nagsaad din ng 2 pang hangal na ito na kung paano nakuha ni Tanyon ang pambihira na approach na yon. Kaya napapatanong sila na kung sinusubukan lang ba nito lokohin sila para mapahaba pa ang oras. Kaya naman sinabihan na ng mga ito si Master Bai na huwag maniwala sa mga sinabi ng ating bida at niloloko lang siya nito, dahil imposible na makakuha ito ng pambihirang approach. Nagsaad naman din ng pagsang-ayon ng hangal na si Luruan, at sinabi nito na kung talagang meron ang ating bida ng powerful peak elixir ay dapat matagal na panahon na sila ang Lord ng Wongyu Town. Naagad din naman na sinang-ayunan ni Master Bai, kaya naman sinugod na nito ang ating bida dahil sa pag-aakala na niloloko siya nito. Nag-alala naman si Yunzin sa ating bida, habang si Tanyon ay hindi naman natakot dito, at naglabas ng enerhiya sa kanyang daliri na parang naguhugis letra ito, habang tinatawag si Master Bai na Damn Old Man, at sinabi nito dito na buksan niya ang kanyang mga mata para maranasan niya ito, na mabilis naman tumama sa bandang ulo ni Master Bai. At pagkatapos nito ay pinalibutan si Master Bai ng enerhiya na naghugis mga letra, makalipas ang mga sandali ay nag-aalala na ang alagad ni Master Bai sa kanya, ngunit makikita naging kulay lila ang mga mata nito, at parang napagtanto niya na kung ano ang ipinakita sa kanya ng ating bida.
Maya-maya pa ay labis ito na nagulat nang mapasailalim siya sa isang consciousness, at makikita sa kanyang likuran ang isang bagay na ginagamit ng mga alchemist sa pag-rarefy na nabuo dahil sa pamamagitan ng asul na enerhiya. Napapalibutan din siya ng maraming berdeng enerhiya na labis niyang ikinamangha. Bigla naman namula ang mga mata nito at naglabasan ang mga ugat, at napabigkas na lang ito ng White Pearl Herb, Ball of Time Pause, at Moon Power Dust. At nauutal nitong sinabi na ito ang formula para makapaghanda para sa peak elixir. Naglabas naman ito ng malakas na enerhiya dahil siya ay nagagalak sa kadahilanang naiintindihan niya na ito sa wakas. Ngunit napalitan ng galit ang kanyang kasiyahan sa kadahilanang bigla na lang siyang nakabalik sa kanyang consciousness, kaya napasigaw na lang ito sa galit, dahil hindi pa niya nakikita ang iba pang ingredients para makagawa ng powerful peak elixir. Kaya naman mabilis na lumapit ito sa ating bida at sinabi dito na sabihin sa kanya ang iba pa nitong ingredients. Nagtaka naman ang mga hangal na ito sa ginagawang aksyon ng kanilang Master Bai. Kaya napasabi na lang sila na mukhang totoo ang formula na sinabi ng ating bida. Napapatanong na lang din sila na kung paanong ang loser na kagaya ni Tan Yun ay alam ang pambihirang formula na yun. Dagdag pa nila na mukhang nakahanap ito ng swerte na makakapagbago ng kanyang buhay. Hinawi naman ng ating bida ang kamay ni Master Bai na nakahawak sa kanya, at tinanong dito na kung gusto niya ba talaga ang ingredients ng formula na yun, at sarkastikong sinabi na kung ganoon pala ay kailangan niya na isaalang-alang ang pag-uugali nito. Nadahilan ng bahagyang nagpatihil kay Master Bai at nagpalabas ng mga pawis sa mukha nito, ilang saglit lang ay napabuntong hininga ito at sinabi na naiintindihan niya na. Kaya naman lumingon ito kay Liu Bei nang may nakakatakot na tingin, at sinabi sa ating bida na tinatawag niya na ngayon na Master Tan, na wag na itong mag-alala sa kanyang pag-uugali dahil hindi niya ito bibiguin. Labis naman na natakot ang hangal na ito sa mga sinabi ni Master Bai, at sinabi niya dito na huminto muna, dahil babayaran niya ito ng kalahati ng kanyang mga pag-aari. Ngunit walang paki dito si Master Bai dahil mas mahalaga sa kanya ang mga ingredient ng peak elixir kaysa sa kahit anong kayamanan, kaya naman mabilis niya itong inatake gamit lang ang kanyang punyal, na labis na puminsala sa hangal na ito. At bago pa ito mawala ng hininga ay napapamura na lang ito, dahil ang sinama niya na tao na akala niya na tutulong sa kanya ay ito pala mismo ang puputol sa kanyang paghinga. Bumagsak na nga ang hangal na si Liu Bei. Hudyat na tuluyan na itong namatay. Nalabis naman na ikinalugmok ng hangal niyang anak, at napaluhan na lang ito dahil nasaksihan niya ang pagpatay sa kanyang ama sa mismong harap niya. Hindi naman nakonsensya si Master Bai sa pagtraidor niya dito, bagkus ay binanggit niya lang ang pangalan nito at sinabihan pa ito ng paalam. Nagalak naman ang ating bida at napapalakpak pa ito. Pinuri niya si Master Bai sa ginawa nito at sinabi dito na magpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Hindi naman dito tumutol si Master Bai, kaya naman agad niya ito na ginawa at mabilis ito na lumapit kay Luruan, habang naghahanda ng isang pag-atake na labis ikinatakot ng hangal, at pautalutal na nagmamakaawa na wag siya nitong patayin, kaya naman napaluhod na lang ito dahil sa labis na takot. Nagsusumamo na din ito sa ating bida, at sinabi na bigyan siya nito ng awa dahil inaamin niya na ang kanyang pagkakamali. Dagdag pa nito na kung bibigyan siya ng awa ng ating bida ngayon, ay gagawin niya ang lahat ng gusto nito. Lumapit naman ang ating bida dito at sarkastiko itong tinanong kung gagawin niya ba talaga ang lahat, ngunit bigla naman itong naghubad at nagsaad ng pagsang-ayon dito, na ikinagulat ito ng ating bida dahil hindi naman ito ang kanyang ibig sabihin. Pagkatapos ng hangal maghubad ay sinabi nito na kung makakaligtas siya ngayon ay gagawin niya ang lahat ng gusto nito, at kung gusto ng ating bida na gawin na ito ngayong gabi ay malugod ito na pumapayag. Labis naman itong ikinagulat ng kanyang hangal na mga alagad at halos lumuwa na ang mga mata nito, sa kadahilanang laging mababa ang tingin ni Luruan sa ating bida, ngunit ngayon ay binobola niya na ito at inaakit pa. Nagsaad din ng iba pa niyang mga hangal na alagad, at sinabi nito na wala nang paraan si Luruan para makatakas pa dito, dahil ang kanyang buhay ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ni Tan Yun, dagdag pa ng isa na nagkamali siya na hinangaan na tao, at pinagsisisihan na nito na tinignan niya ito bilang isang goddess. Dito na muna matatapos ang ating episode,
At kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell. Maraming salamat mga Emperor!